Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Kapatid na Kristam, alam mo bang ibig sabihin ng huwag kang magiging mapait sa iyong magiging asawa? Ibig sabihin, huwag kang magiging malupit. Isang hayag na katotohanan na mula ng si kapatid na Catherine Joy, isilang ng kanyang ina. Arugain, palakihin, papag-aralin hanggang sa marating ng estado niya ngayon wala kang anumang naging puhunan sa kanya. Subalit, dahil sa pagmamahal niya sa iyo at dahil sa mataas na pagkakilala ng kanyang mga magulang sa halaga ng pag-aasawa, ipinagkaloob nila sa iyo ang kanilang anak. Hindi mo man mahigitan mapantayan mo man lang sana ang pagmamahal na iniukol nila sa kanya. Kapatid na Catherine Joy Laurente, ang tungkulin naman ng babaeng ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso na sinasabing, gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili. Kapatid na Tristam Monforte, taimtim ka bang sumasangayon sa harapan ng Panginoon Diyos at ng naririntong mga saksi na kunin si kapatid na Catherine Joy Laurente na maging iyong tunay na asawa, na siya iyong iibigin at pagpipitaganan, iyong pakamamahalin, maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, at iwan mo man ng iba'y mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Kapatid na Catherine Joy Laurente, mataimtim din bang iyong sinasang-ayunan na tanggapin si kapatid na Tristam Monforte na maging iyong tunay na asawa? Na siya'y iyong iibigin at igagalang at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at pag-iliw, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawahan at sa kahirapan, at iwan mo man ng iba'y mananatili ka sa Kanya habang kayong dalaway nabubuhay. Upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ay ang babaeng ikinakasal, nataglay ang ganitong mga katangian ay lubhang mahalaga. At ang lalaking nakasumpong sa kanya'y nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanyang kawikaang sinabi ng Haring si Solomon, isang mabait na babae sinong makakasumpong, sapagkat ang kanyang halagay higit na makapupukay sa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa'y tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng kinakasal, sapagkat ang pahayag ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sure naman o. Bago pa rin siya. Sa makatwid sa lahat ng pagkakataon ay dapat at pananagutan ng mag-asawa, ng mga magulang na magturo sa kanilang mga anak. Pero hindi tayo humahanggal lang sa pagtuturo,
Ano pang isang dapat tiyakin ng mga magulang? Dapat nating tiyakin na kung ang itinuturo natin sa ating mga anak, sinusunod ba o tinutupad nila. Kaya kung ang lahat ng mga kautosang ito na inyong narinig, na itinatali sa inyo ngayon, ay buong ingat ninyong gagawin ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay sapagkat tiyak tatamuhin ninyo ang mga pagpapala at ang paglingap ng Panginoon Diyos gaya ng sinasabi sa aklat ng mga awit ni David. Pakinggan ninyong mabuti. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kaniyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dula. Narito, na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Akong si Tristan Monforte ay kinukuha kita turan mo ang kanyang buong pangalan na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya ang babae hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Bigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para nito. I can't win, I can't reign, I Kung will younger brother ni Jesus, isa lang din sabihin nun, guwapo yun. Kaya napakaswerte mo boy. Kaya totoo yung sinabi sa iyo, tama, matangkad, guwapo, macho, di ba? Ano pang pupunin mo? At pero ikaw, mas maswerte ka. Dahil ang mga asawa mo maganda, mabait, masipag, at sigurado ako bibigyan ka ng napakagandang mga anak. I won't run, I won't fly, I will never make it by without you, without you. I can't rest, I can't fight, all I need is you and I without you, without
So I wish you happy marriage, cute kids, and to never give up on one another. Okay? Love one another always. Sana dumating ang pagkakataon na maging maligaya sila, magkaroon sila ng supling, maligaya sila sa kanilang pagkasama. Naliligayahan ako sa pangyayaring to kasi nakita ko lahat ang aking mga apo, puro sila magaganda, gwapo. Bless this marriage, O God, as they begin their journey. We don't know what lies ahead, for the road turns and bends, but help them to make the best of whatever comes their way. Help them to realize that there is design and purpose in their lives as in the world. And if they hold on to each other, they will know that things have a way of working out for the good. Help them to create for their children a peaceful, stable home of love as a foundation on which they can build their lives. Dapat po nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa ay itinatag ng Panginoon Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga tao na Kanyang nilalang. Itinuro ng ating Panginoong Kristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao.